umaga sa inyong lahat. Kami ang pangkat-apat na maglalahad sa karahasan bilang isa sa mga salik na nakakaapekto sa makataong kilos. Karahasan. Ito ay ang pagkakaroon ng panlabas na pwersa upang pilitin ang isang tao na gawin ng isang bagay na labag sa kanyang kilos-loob at pagkukusa. Ito ay maaaring gawin ng isang taong may mataas na impluwensya. For example, ani, naakay nakailas sa school nga gikahadlukan. Unya iya kang gisugo nga mokuha og usa ka butang sa imong classmate, pero wala ka mopatuo. Maong iya kang gisagpa, so napugos ka nga musugot na lang bisag labag sa imong gusto. Maaaring mawala ang pananagutan ng kilos o gawa na may impluwensya ng karahasan. Ito ay kung nagkaroon ng tao ng sapat na paraan para labanan ang karahasan, subalit nauwi sa wala at mas nasunod ang kalooban na labas na pwersa. Sa karahasan, ang tanging naapektuhan ay ang panlabas na kilos, ngunit ang pagkukusa o kilos-loob ay hindi. Kinakailangang maglapat ng ibang paraan sa gitna ng karahasan bago masabing hindi ka mapanagot. Atong ibalik ang example ni Shamel. Di ba wala siya mopatuo sa gisugo kaniya? Apan gihimuan siya og haras o gisagpa siya, maong napugo siya og sunod sa sugo. Ang panlabas ra nga kilos ang naapektuhan, pero iyang kilos loob o will kay wala since napugos ra siya. Halimbawa, isang kaklase mong siga ang pinipilit kang kumuha ng pagkain sa kantina. Binantaan ka niya na aabangan ka sa labas kung hindi mo siya susundin. Sa pagtanggi mo ay pinitik niya ang iyong tenga kaya napilitan ka na sundin siya. Sa pagkakataong ito, hindi ka mapananagot sa ginawa mo. Pero tandaan na kailangan mo munang mag-isip ng paraan para maiwasan ito. Nahimo siyang karahasan kay naapektuhan ang iyang desisyon kay gipitik iyang dunggan. So, napugos siya nga buhaton ng gisugo sa iya bisag labag sa iyang kilos loob kay wala man siya laing choice. Sitwasyon 1. Naglalakad si Shamel papuntang silid-aralan nang harangin siya ng grupo ni Ginilyn, mga miyembro ng isang fraternity. Inutusan siya ng mga ito na kunin ang answer key ng kanilang pagsusulit kanina mula sa mesa ng kanilang guro. Natakot siya na baka saktan siya ng mga ito, kaya ginawa niya ang kanilang pinag-uutos. Sa tingin niyo ba na ang salik na nakakaapekto sa kilos ni Shamel ay karahasan? Tama! Hindi ito karahasan dahil ang salik na nakakaapekto sa kilos ni Shamel ay takot. Sitwasyon 2. Naglalakad si Shamel papuntang silid-aralan nang harangin siya ng grupo ni Janelyn, mga miyembro ng isang fraternity. Inutusan siya ng mga ito na kunin ang answer key ng kanilang pagsusulit kanina mula sa mesa ng kanilang guro. Humindi siya at sinabing mali ito, ngunit sinapak siya sa tiyan ng isa sa mga kasama ni Janelyn, kaya napilitan siyang gawin ang kanilang ipinag-uutos. Sa tingin niyo ba na ang salik na nakakaapekto sa kilos ni Shamel ay karahasan? Tama! Ang salik na nakakaapekto sa kilos ni Shamel ay karahasan. Papauwi na si Princess nang hinarang siya ng mga tambay at sa pilitang kinuha ang kanyang pera. Sa sobrang nerbiyos ay naibigay din ang perang nasingil mula sa kontribusyon nila para sa proyekto. Ang salik na nakakaapekto sa kilos ni Princess ay ang takot. Pananagutan ng tauhan o ni Princess. Ang pananagutan ni Princess ay hindi mawawala kundi mababawasan lamang. Siya ay kumilos na takot, kaya hindi niya naisip pa kung ano ang kaniyang naibigay. Maaari na lamang niyang ipaliwanag sa kaniyang mga kaklase ang insidente at marahil ay maiintindihan din siya ng mga ito.